Muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, "Ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman." Wow! Nasabi po, ako ang ilaw ng sanglibutan, hindi po ang baptist. Ano ha? Hindi anumang relihiyon. Walang may karapatang sino mo mag-angkin na ako ang ilaw. Kay Jesus lang yan. Kaya maraming tao lumalakad sa dilim, hindi kay Jesus nasunod. Pero ginagarantiyahan ni Jesus na hindi ka mabubuhay sa dilim kung sa liwanag ka nasunod. Mahirap namang lumakad sa dilim na sa liwanag ka nasunod. Kaya maraming tao ang buhay madilim, hindi kay Jesus nasunod. So sabi diyan, ako ang ilaw ng sanglibutan. Ulitin ko po ha, hindi kami nag-anyaya sa inyo dahil ang baptis ang ilaw. At huwag nyo naman akong aanyayahan ay pagmamalaki nyo na kayo ang ilaw. Dahil nabasa kong malinaw sa Bible, inangkin yan ni Jesus. Amen? Sabi niya, ako ang ilaw ng sanglibutan. At ginagarantihan niya ito, ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman. Mana pa, magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Tayo pong manalangin. Panginoon, pakipagpala po na yung mga salita sa pangalan po ng Jesus. Amen. Upo na po kayo. Ang ating pag-uusapan, I am the light of the world. Kasi, for your information, kami po ay nagdidiin sa iglesyang ito na magkaroon ng mataas na pananaw sa Diyos. Mataas, sapagat ang Diyos naman talaga yung mataas. In fact, walang kasing taas ang Diyos. When it comes to value, when it comes to glory, when it comes to knowledge, when it comes to all His attributes, morally and naturally, walang katulad ang Diyos. Siya po yung inaawitan doon ng mga seraphim sa langit. Walang katulad ang Diyos. Ngayon, atin pong ipinagdidiinan dito na pinakamataas dapat nilulunggati, hinahanap, pinakahahangad ng tao ay ang Diyos. Masaya, maganda ang pera, pero hindi yan ang pinakamataas. Maganda ang pinag-aralan, pero hindi yan ang pinakamataas. Maganda ikay pogi at maganda, pero hindi yan ang pinakamataas. Hindi, maganda ikay may mga masasakyang latest, pero hindi yan ang pinakamataas. Bakit? Lahat ng yan ay kukupas. Pero si Jesus, mananatili, magpakailanman. Nakakita ko pag dinadaanan ng bagyo, yung pinakamamahaling binili ng taong cellphone sa sakyan, inaanod lang sa ilog. Ang pinakamahalagay, Diyos. Why? Christ is the light. Christ is the light. Una, nais ko pong ibahagi sa inyo mga kapatid, nung sinabi ni Jesus, ako ang ilaw, tingnan niyo po ang verse 13, mayroon pong nag-react. Meron pong nag-react nung sabihin ni Jesus, I am the light of the world. Pero ang nakakalungkot lang reaction ay hindi maganda. Ano ho? Nakakalungkot po mga kapatid. Ayun pag ang mismong mangangaralang ni Jesus. Ang minsan ay tugunan ng hindi maganda. Si Kristo nga mismo na mangangaral, merong hindi tumugon ng maganda. Amen? Yan po ang hindi magandang balita, mga kapatid. Nais ko po sabihin sa inyo, para ma-appreciate nyo ang magandang balita, dapat maunawaan ninyo yung masamang balita. Tama ho ba? Para nyo makita at ma-appreciate ang ilaw, dapat nyo maintindihan at makita mong ikaw ay madilim. Walang interesado sa doktor hanggat hindi nare-realize na siya may masakit, may matanding karamdaman. Kaya may susugod ng ospital kung kayo na may walang sakit. Sino dito yung gapatikar ng pa-ospital at wala namang palang sakit? Kalimitan ng taong isinusugod sa ospital ay yung nakakaintinding siya'y may malalang sakit. Hanggat ang tao ho ay hindi nakakaintindi ng kanyang malalang kalagayan sa pagiging makasalanan, may maling reaksyon kay Jesus.
Naintindihan niyo ba yan? Aha. Ang aking isang worker dito, si Brother Henry, ang kanyang asawa ay nirespa. Sayang, second baby sana. Pero kailangan sila nag-atubili. First week, second week, hindi sila masyadong balais, hindi sila masyadong atubiling pumunta ng doktor. Pero nung tawagan na, delikado yan kapag hindi naalis. Nalaki ang inuunan pero wala namang buhay ang baby. Delikado yan. So, dahil nalaman ito delikado, sugod sa ospital. Bakit? Malala ang karamdaman. Alam mo, maraming tao walang panahon kay Jesus. Bakit? Akala nila wala silang malalang karamdaman. Mga kapatid, kapag wala kay Jesus, ikaw ay nasa dilim. Sinabi nga sa kanya ng mga Pariseo, tinan niyo ang tugon ng mga Pariseo, nagpapatuto ka sa iyong sarili, hindi totoo ang sinasabi mo. Nung sinabi ni Jesus, I am the light of the world, may nag-response, hindi yan totoo. Hindi ako naniniwala sa iyo. Hindi ko yan bago. Noon pa man yan, may kontra na kay Jesus. Amen ho ba? Noon pa man ho, hindi ho babago ang kasaysayan. Bakit tayo nakakakita ng mga taong kontra kay Jesus? Hindi yan kakarina. Noon pa yan. No, sinabi ni Jesus, I am the light of the world. Sabi ng Pharisee, leader of religion. That day, sabi niya, hindi totoo ang patotoo mo. Nangahulugan, kung sila ang iyong paniniwalaan, si Jesus ay sinungaling. Pero hindi ako naniniwalang si Jesus ay sinungaling. Kayo ba naniniwalang si Jesus ay sinungaling? Kung si Jesus ay sinungaling, hanggang ngayon magbabarik pa ako. Kung si Jesus ay sinungaling, hanggang ngayon maninigarilyo pa rin ako. Kung si Jesus ay sinungaling, hanggang ngayon sugarol pa rin ako. Pero palibhasa si Jesus ay totoo, siya'y ilaw, sinundan ko siya, naalis ako sa dilim. Ang mga hindi naniniwala kay Jesus, lalakad sa dilim. Itaas po natin ang verse 12. Balikan tuloy natin ang verse 12. Muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, ako ang ilaw ng sanglibutan. Napakahilaga ng ilaw. Mamaya tidiin na natin yan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman. Nagsasabi ba si Jesus ng totoo na siya ang ilaw ng sanlibutan? Si Jesus ba ay nagsisinungaling? Si Jesus po ay nagsasabi ng totoo. Ang sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. I am the truth. Pag sinabing truth, hindi yun kabulaanan. Pag sinabing truth, hindi yung kasinungalingan. Pag sinabing truth, hindi yung kapaimbabawan. Pag sinabing truth, totoo. No, sinabi ni Jesus, ako ang ilaw. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman. Pero nakakalungkot, hindi nakagigitlat, nakagugulantang. Noon pa man, mga konsihal, may kontra na sa kanya. Sana hindi kayo. Amen? Eh mga politician, magtalumpate. Di ka, talagang tulo ang laway ng naikinig. Bugto ang hininga sa ganda na sinasabi. Pero, kung may tubugon at tumindig sa iyo, tumigil ka, hindi yan totoo. Masakit yun. Masakit yun. Kaya wag mong saktan si Jesus. Magkaroon ka ng tamang reaksyon. Amen? Dahil sabi ni Jesus, I am the light of the world. At ang sumusunod sa akin, mga kapatid, ang sumusunod sa akin, nako, bigay ang tao, kung saan dilim na doon, hindi ko maintindihan nga yung tao eh. Kayo liligo. Saan yung gusto maligo? Sa dagat o sa lubluban? Ayan? Pwede sabihin natin, okay, sa dagat liligo. Pero, mind you, ang reality, pagdating sa literal na tubig at lubluban,
Pero pagdating sa katotohanan, andyan si Jesus ilaw. Pinangalandakan ni Jesus yan. I am the light. Kinilaim ni Kristo that I am the light. Ang sumunod sa akin, hindi lalakad sa kadiliman. Aba, yan ang yung kadiliman. Hindi may literal na dilim ng gabi. Basta ang pinupunto natin ang dilim, yan ay mapanganib. Subukan mo mag-drive na walang ilaw. Subukan mo nga, wala ding ilaw ang iyong Subukan mong kaposikitan ng dilim. Walang ilaw ang iyong sakyan, walang ilaw ang lansangan. Mag-drive ka dyan ng madilim. Delikado! Mabuhay ka ng walang Jesus. Delikado! Kaya ang ating mundo, ang dami ng tumayo, ang dami na naging pinuno. Bakit ang suliranin andyan pa rin? Bakit? Ang solusyon, ilaw, not people. The very solution of moral depravity, moral darkness, is not we people, but Jesus. Ang sabi ni Jesus, I am the light of the world. Not you, not me, not churches, not religion. Ang dami religion, ba't kagulo ang mundo? Tama ba? Ang nakakalungkot lang. Sabi ni Jesus, I am the light. Saan ka napunta? Diyan sa Buena Fe. Alam yan ni Ma'am. Buena Fe, taga-Kalikanto rin ako eh. Malimit yan, ang haba na lakarin dyan. May mga manyak doon. Sagyang inaalis ang ilaw. Para pag may naglakad na babae, kaso lang, yung naglakad, yung ina ng aking kaklase, kalimutan ko na ang pangalan. Ay, ako ay 54 na ngayon eh. Imagine mo, ilang taon na yun, di lulang-lula na. Ay, pinatay ang ilaw. Aba eh, siyang niyakap. Ang nanay, pangalan niyo? Kalimutan ko na eh, Ontiveros na apelyido, iba ko tandaan niyo. Ay, sabi, nung hinila siya eh, ay, hutoy. Ay, ako hindi papalag. O, hindi papalag. At di nung mabusisan, siguro kakilala. Abay, busis ito na, patikar na yung lalaki. Bakit? Ayan, nakuha niya yan, damatan. Pero bakit? Saan ginagawa ang mga kabulastugan? Saan ginagawa ang mga lihim na kasalanan? Hindi sa ilaw. Sa dilim. Tama ba? Nasaan yung mga lihim na ginagawang kasalanan? Wala sa kalsada. Kalimitan ng mga immorality, pagnanakaw, pagpatay, pagbabanta ng masama, yan ay lihim, yan ay dilim. Kung bakit baga ang tao ay mas mahilig sa dilim kaysa liwanag. Alam mo, literally speaking, ang mahilig sa dilim, aswang. Di ba? Di ba ganon? Kaya yung walang hilig kay Jesus, kayo nang bahala. Amen? Kayo na sumagot. Ang sabi ni Jesus, ako ang ilaw. Ngayon, wala kang hilig ka sa Kanya. Hindi mo pwede pagsabay ng ilaw at liwanag. When we say darkness, that is the absence of light. Are you with me? Parang mahirap mamangka sa dalawang ilog. Kaya ba pumunta dito, dalawang kalsada magkahiwalayan yung dinaanan? Mahirap yun. Pumunta ka ng God is Able Baptist Church, dalawang kalsada, iisang jeep. Huwag mong pagsasabayin ang dilim at liwanag, hindi pwede. Dahil ang sumusunod sa akin, hindi lalakad sa dilim. Ibig sabihin, hindi magkasabay ang dilim at ilaw. In fact, nananaig ang ilaw sa dilim. Hindi ang dilim sa ilaw. Are you listening? Is that clear? I am the light of the world. Mga kabataan, don't waste your life. Kaya tayo may mga ginoong kandidato, they love you. Ayaw nilang kayo malulong sa droga. Amen? Ayaw nilang kayo ay mapahinto ng inyong pag-aaral.
At tandaan ninyo, mga mukha ng mga ito. Gagawin kayong scholar. Tama ba yan? Nakakalungkot maraming kabataan kung saan nalulong. Why? Hindi kay Jesus nasunod. I am the light of the world. Number 2. Actually, hindi ko na binigyan ng puntos yan ha. Huwag na natin lagi. Sige, speaks of its deity. For the sake na lang ng ating huwag na tayo maging stricto sa puntos. Tingnan po natin, yung John 8:12, balikan uli natin. John 8:12. I am the light of the world. Sabi niya, ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman. Ano ba ang ibig sabihin ni Jesus? I am the world. Hindi lang tinutukoy niya na may mga kontra sa kanya kasi meron siyang ini-emphasis sa kanya. Alam niyo ba, kung kayo palabasan ng Bible, and I encourage you, read the Bible. Don't just have your own Bible. Read your Bible. Alam niyo sa korte, ang Bible, patungan ng kamay. Ikaw ba'y nangangako na ikaw ay magsasalita ng katotohanan, pawang katotohanan lamang? Ayos din naman. Kaso lang maganda sa Bible, hindi lang patungan ng kamay. Binabasa. Amen? Okay. Ang sabi niya, I am the light of the world. Meron siyang pinatutunayan sa kanyang sarili. Hindi ko na lang binigyan ng diin dahil maraming talata. When he say, I am the light of the world, pag tinignan niyo sa 1 John 1:5, ang sabi doon, ang Diyos ay ilaw. Ang Diyos ay ilaw. Ngayon sabi ni Jesus, I am the light. Ang sabi ng 1 John 1:5, ang Diyos ay ilaw. So may inaangkin siya sa kanyang sarili. Nung sinabi niya, I am the light. 1 John 1:5, ako ang ilaw. Ang Diyos ang ilaw. Kaya galit ang kanyang listener, mga Parisi, kasi siya Diyos ng katawang tao. Bisa sabihin may kay Diyos. Meron po ako nakakasalubong ng mga religion. Sabi niya, lagi sa akin, inangkin ba ni Jesus na siya Diyos? Sabi ko, oo, hindi nyo lang halata. Kasi when Jesus said, I am the light, He claimed for Himself that I am God. Bakit? Ang sabi ng 1 John 1:5, ang Diyos ay ilaw. In fact, maraming talata yan. Pandalwa na lang na akong gustong ibigay sa inyo. Not only speaks of His deity, when Jesus said, I am the light, doesn't speak only about His deity, but also of His purity. Are you with me? Balikan natin. Tignan niyo pa, talata. Good morning. Ano sabi? Hindi. Yung 8:12. Muli nga nagsalita sa kanila si Jesus. Sino nagsalita? Si Jesus na sinasabi. Ano sinabi? Ako ang ilaw ng sanglibutan. That is His personal claim. Ano ang ilaw ng sanglibutan? Dito mahalata, anong ibig sabihin ng ilaw ng sanglibutan? Di yan araw. Bagaman literally speaking, sa langit, mga kapatid, sa langit walang dilim. Bakit? Siyang ilaw mismo. Ito, pasintabi, kung sabihin ko ito sa inyo. Sa langit, hindi na uso ang Battle-Ek. Hindi na uso ang miracle. Wala na doon billings. Bakit? Si Jesus na ang ilaw doon. Ano ba ang liwanag ng langit? Walang anino. Ganon katindi ang liwanag ni Kristo. Nakalulungkot lang, ba't hindi mabisto ng maraming tao? Ayun, yung alitap-tap, pansin ng tao yung alitap-tap. Kayo ba'y nakakapuna pa ng alitap-tap hanggang ngayon? Parang wala na yatang alitap-tap ngayon, ano? Sa amin, sa Bukis, Tubigan, may punong kamastilis. Halos parang naging Christmas tree yung kamastili. Dahil ng dami ng alitap-tap. Ngayon, wala na eh. Tap-tap, alin na lang. Ano? Wala na. Pero alam niyo ba, sa isang gabing madilim, punang-puna mo ang isang maliit na alitap-tap. Kaya nga pagkabagong taon, mas appreciate mo magpaputok ng mga loses, ng mga kwites, pag hindi kabilugan. Kitang-kita yung mga paputok dito ni Konsihal, dahil mayayaman yan eh, ang daming milyon pa lamang. Samantala kami, loses pa'y wala.
Yung mga ito, pag nagpapat dito kay Pangulo, diyan ako nag-aabang pagka ano yung lugar Pag tumunog na ang alas 12, kaso lang hindi ma-appreciate pagkabilugan. Pero pag tagdilim, nakakalungkot lang mga kapatid. Si Jesus, the source of all kinds of light, included na ang Son, ay si Jesus Christ. Pero sana mapansin natin mga kapatid ang kahalagahan ng Panginoong Jesus. Ngayon, anong idinidin po ng kanyang pagiging ilaw? Hindi lang His deity, but His purity. Ako ang ilaw ng sanglibutan. Tingnan nyo ha, ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad. Hindi naman ito yung lakad na paano ako? Hindi ito lakad na katulad niyang nalakad ngayon. Yun, naglalakad na yan, naglalakad yan. Ano ibig sabihin? Ako ang ilaw. Ang sumunod sa akin, hindi mabubuhay sa dilim. Therefore, kapag si Jesus pala iyong sinasampalatayan at sinusundan, ikaw ay sumusunod sa personang banal. Are you with me? Amen. Am I telling right? Clear? Kapag ikaw ay sumusunod kay Jesus, na inaangkin niyang siyang ilaw ng sanglibutan, hindi ang Meralco, hindi ang Battle. Siyang ilaw ng sanglibutan. Morally speaking, literally speaking, walang source of power without Jesus. Muli nga nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi mabubuhay sa kasalanan. Therefore, when Jesus said, I am the light, speaks not only about His deity, but also of His purity. Are you listening? Kaya ang buhay na hindi nababago, nasa dilim pa yun. Tatandaan niyo yan. Amen? At ang wili sa dilim, kabag. Kalamitan niyo sa naninirahan sa kuweba, mga kabag, ayaw nila ng ilaw. Kaya delikado yung mga taong ayaw kay Jesus. Maliwanag ba? When Jesus said, I am the light of the world, He claimed for Himself that of His deity and also of His purity. Akalain mo sabi, ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin. Nasunod ba kayo? Ang daming sasabi Kristiyano. Alam mo, may panahon pa ako. Ito na may kwento lang. Ito, kumbaga paldak na sa ating kwento. Meron daw manok si San Pedro. Hindi totoo yun. Wala akong nakita sa Bible. Yung San Pedrong magsasabong, meron yon. Pero yung nasa langit, wala yon. Ano? Ngayon, sabi niya, wala tuloy nga niya sabihin. Sa langit daw, bago ka tuluyang pumasok, inaamoy ka muna. Hindi daw pala manok nandun, leon. Leon? Utoy. Konsihal. Vice. Leon. Ito'y kwento lang nga. At ang utos daw sa leon, bawat papasok ng langit, yung aamuyin. Yan. Pag may Kristiyano, ay di yung ituloy. Pero pag may alak, ay teka muna. Ganyan. Inamoy hanggang paa. Naku, hindi Kristiyano. Sagpang. Inamoy sabay awang. Hindi amoy Kristiyano. Sagpang. Inamoy hanggang liig. Hindi amoy Kristiyano. Sagpang. Inamoy hanggang kamay. Inamoy. Hindi amoy Kristiyano. Sagpang. Inamoy ang mata. Sagpang. Inamoy ang tainga. Ilong. Inamoy. Alam mo, ang inamoy, kahuli-huli ay bibig. Inamoy ang bibig. Amoy Kristiyano. Yun, pumasok sa langit. Bibig. Bakit? Maraming tao Kristiyano sa bibig. Yan ang nakakalungkot. Maraming tao ay Kristiyano sa bibig. Hindi ho, alam niyo sabi ni Jesus, ako ang ilaw ng sanglibutan, ang sumusunod sa akin. Maraming tao hindi talaga sumusunod sa Kanya.
Hindi natin kinakailangan mag-experiment pa. Paglinggo, alin ang maraming laman? Palengke o simbahan? Sabungan o simbahan? SM o simbahan? Huwag na tayo lumayo. Totoo yan. Kaya maraming tao nasa dilim, wala sa liwanag. Are you with me? Mga kabataan, nakakalungkot. Inuubos niya yung oras sa sugal, sa computer games, hindi na kayo nag-aaral ng ayos. Maraming kabataan ngayon nalululong sa droga, sa maraming bisyo. You need Jesus. If you will believe Christ and follow after Him, you will not live after darkness. Hindi kayo mabubuhay sa dilim. Ano ibig sabihin? Para patunayan ko yan, 1 John 1:5 and 6. Para lalong maintindihan natin yung ibig sabihin ni Jesus niya. Kasi ang Panginoon, medyo kung magsalita, hindi direct, medyo matalinghaga. Tama ba? Na kaya kinakailangan ang tagapangaral na binibiyaan ng Panginoon nakakaintindi. Tama ba? Ito sabi ng Bible, ito ang pasabing aming narinig sa Kanya. At sa inyo'y aming ibinabalita ng Diyos ay ano? Ang Diyos ay ano? Ay, ito ang tagapakinig. Ang Diyos ay? Ano sabi ni Jesus? Ako ang? Ngayon, ang sabi dito, ang Diyos ay? Kung sinabi ni Jesus, ako ang ilaw. Tapos ito ang Diyos ay ilaw. May inangkin si Jesus nung sinabi niya, ako ang ilaw. Kaya nga, nagalit sa kanya yung kanyang tagapakinig. Pandalwa, yung purity. Tingnan niyo ha. Ito ang pasabing aming narinig sa kanya, sa inyo aming binabalita na ang Diyos ay ilaw. At sa kanya ay walang anumang kadiliman. Ako niniwala itong lahat ng mga itong kakandidato, mababait yung mga yan. Di yan nangangain ng tao. Di yan nangangagat. Mababait yung mga yan. Meron pa doon. Meron pa bandarating. Pero magpakabait-bait natin, sir. Hindi tayo tipong ilaw na walang dilim. Amen? Ang Panginoong Jesus lang, ang ilaw na walang kaunting dilim. Ibig sabihin, si Jesus lang ang tipo ng persona na walang kasalanan. Magpakabait-bait mo na. May pula ka. Amen? Magpakagaling-galing mo na. May mali ka rin. Pero ang Diyos sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Ngayon, pagdating ng verse 6, yan nyo ha. Nandiyan pa ba kayo? Pakibasa nyo nga, para hindi lang ako nagbabasa. Ubus ang laway ko eh. Sige, basa. Yan, ililinaw na. I am the light of the world, hindi lang speaks of His deity, but also of His purity. Bakit? Ako ang ilaw at walang anumang kadiliman. Ngayon, para lumiwanag yung medyo talinghagang yon, kung sinasabi natin tayo may pakisama sa Kanya, si Jesus na ilaw, o sinasabi mong, ako'y anak ng Diyos, ako'y Kristiyano, ako'y mabait, ako'y mapaglingkod, mapagkawang gawa, wala akong inaargabyadong tao, ako'y napakahusay. Okay, sige, palakpakan natin kung totoo yan. Pero kung ipinaninindiganan mo yan, ito naman ang iyong buhay, sabi, kung sinasabi natin tayo may pakisama sa Kanya yung ilaw, at nagsisilakad tayo sa kadiliman, nagbubulahan tayo. At di tayo nagsisigawa ng katotohanan. Saan ka nakakitang nasa ilaw ay dilim? Ba't maliwanag dito? May ilaw. Ba't maraming tao ang dilim ng buhay? Walang ilaw. Amen? Tama ho ba? Maliwanag ho ba? Maraming mabiling buhay mag-asawa, madilim. Hindi ka kanina yan. Alam na alam natin ang istorya ng maraming pamilya. Kaya may problemang individual, may problemang pampamilya. Kung bakit may problemang community, may problemang pampamilya.
Kung bakit may problema sa mga simbahan, may problema sa pamilya. Kung bakit malaki ang problema sa buong bansa, dahil ng problema ng pamilya. At kung bakit may problema ang pamilya, walang ilaw. Life without Jesus is in darkness. Are you with me? Tama ba yan? Salamat na kung kayo ay may pera, pero huwag may gagarantiya sa akin, maliwanag ang buhay mo dahil kayo may pera. Sa Japan, malugi ka lang ng kalahati ng asset mo, nagpapakamatay na sila. Halimbawa, ang puhunan mo, 2 billion, nalugi ka na 1 billion, papakamatay na, may 1 billion pa. Sa akin, masaya na ako 1 million, yung pag ang 1 billion. Pero nagpapakamatay sila. Bakit? Hindi ilaw, ang dami ng pera. Bakit? Inangkin ni Jesus, I am the light. Am I telling clear and right? That's why everybody here, you need Jesus. Hindi baptist ang kailangan mo. You need Jesus. Mga kabataan, nakakaawa kayo. Wag lang kabataan, kahit naman tayo matatanda, kaawa din tayo. Dahil kung bakit may napapasamang mga bata, unang napasama ang matatatanda. Dapat tayo ang mabuting halimbawa sa kabataan, pero tayo ang nagturo na hindi maganda. Alam mo, kung bakit may mga kabataan di mahilig simimba, mga magulang muna ang hindi mahilig. Kaya ako'y natutong manigarilyo, dahil ako'y inuutusan ng magulang kong magsindi. Ang kalaban ko mismo sa pusoy at tungit, tatay ko. Ang katuwang ko sa inuman, tatay ko. Kaya hindi lang kabataan may problema, maging sa katandaan. Bakit? Walang matuwid, wala kahit isa. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakabot sa kalwalhatian ng Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. You need Jesus. You need Jesus. Alam niyo po, nagkataon lang anniversary namin sa totoo na, hindi lang kami anniversary nag-aanyaya. Yung mga taga-Belete, 27 sila. Sa totoo na, kung kaya attend linggo-linggo, kakaunin namin kayo. Kahit hindi anniversary. Why? You need Jesus! Kahit kayong mga kakandidato, mind you, if you want to be useful to the community, you need Jesus. Our good legacy and influence to our community must be Jesus. Amen? At pag pinagpipray ko kayo, kaya ako'y tuwan-tuwan dito kayo. Palakpakan natin sila. Amen? Praise the Lord. Pero kayo may pinangampanya, ako meron din. Si Jesus. Amen? Kinukumpanya niyo ako. Pero kinukumpanya ko kayo. Iboto niyo si Jesus lagi. Hindi na kayo ipapahamak. Hindi. Ang sumunod sa ilaw, magandang sundan din. Di ba? Tama, yung sumusunod sa ilaw, di nasa ilaw, di ba sarap din sundan? Pero nasunod sa dilim, abay, huwag kayo susunod yan. Pareho kayo mahuhulog. Tama? Pag kayo sumunod sa ilaw, susundan ko kayo. Pero pag hindi kayo nasunod sa ilaw, delikado kayo. Dahil pag kayo nabuslot, buslot na din ako. Yung ano ko, laging pag ako iaalis, sakay sa van, gusto yung sumunod. Sabi ko, Utoy, wag na. Baka pag ako'y nabangga, at least buhay ka pa, ako hindi. Gusto sumama. Ibig sabihin, kung ako'y mapahamak, pahamak din ang anak ko. Bakit? Gustong sumunod sa akin eh. Kaya masarap sundan, yung nasunod sa ilaw. Tama? Ay nila, simpleng ilaw ng traffic, pag hindi ka nasunod dyan, magkakagulo. Tama? Yung simpleng ilaw na lang ng traffic, pag hindi ka masunurin dyan, marami kayo ipapahamak. Kaya kapag hindi ka sumunod kay Jesus, ipapahamak mo maging pamilya mo. Bakit? Mind you, kung tunay na may ilaw, may tunay na dilim. At ito ang matinding dilim. Dito ko kidadalhin sa pahuling dilim. Tingnan niyo po. John, dito na.
Mateo chapter 25, verse 30. Mateo, hindi ko natatapos yung aking outline. Ako may mabait. Tawa naman si Mayor ka. At ang aliping walang kabuluhan. Take note, ha? Huwag na tayo maniwala sa chismis. Ano ba yung chismis? Yan daw aswang, pag nilagyan mo ng cross, natakbo. Sabi ng aswang, naniniwala ka ba sa chismis? Na pag ako nilagyan mo ng cross, ako'y tatakbo. Hindi. Bigyan mo ko ng offering plate, tatakbo yan. Ano punto ko? Huwag na kayo maniwala sa chismis. Ito, huwag niyo paniwalaan. Dahil sabi ng Bible ito ang aliping walang kabuluhan. Ibig sabihin, merong taong walang kwenta. Hindi akin yan. Sino yung hindi nag-aral? Sino yung taong bilangguan? Hindi. Yung hindi sumusunod sa ilaw. What you value most is your real value. Mind you, what you really value most is your real value. Natindihan niyo ba yan? Okay, taka lang dito sa Tyson. Bet merong lugar ng matae. Diyan? Ano kaya kwento diyan? Ano kaya? Kayo nakakaalam, kayo taga-lihitimong taga rito Ako'y dating lang dito ng year 2000. Pero nung kami nag-visitation diyan, nakalagay daw lugar matae. Ano kaya ang mga tao din sityo, matae. Ay, wag natin hamak-hamakin nyo. Maraming butante doon. Sityo, matae. Hindi ko alam kung bakit. Siguro doon ay taihan. Alam niyo, sabi ni Pablo, labas kay Kristo, kinikilala ko lamang tae. Alam niyo ba maraming tao, abala, ilalagay sa tiyan, ilalagay sa deposito. Pero usaping Diyos. Ayun sana hindi lang tayong pangipangita sa ganitong panahon. We need Jesus. Hindi lang sa panahon ng eleksyon. Kailangan natin si Jesus all the time. Ito yan. What you really value, what you value most is your real value. Ano pinagpapahalagan mo? Kung ano yung pinagpapahalagan mo, yun ka. Kung mahalaga lang sa pera, edi ikaw ay pera. Kung mahalaga lang sa bigas, edi bigas ka. Pero kung mahalaga sa Jesus, ayos ka. Amen o ba? Amen o ba? Good morning po. Good morning. At ang aliping walang kabuluhan ay iyong itapon. Siyempre, saan ka nakakita ng mahalagang itatapon? No, kay bata, lagi ako nabubungi ng ngipin. Pero salamat, bata, nagsibulan ulit. Di, puno pa rin naman. Sabi ng nanay, itapon mo sa bubong. Na maganda daw asulay. Nga sabi-sabing ganyan. Hindi tinapon ko nga, kaso lang hindi man gumulong. Alam nyo na, kung ba't hindi gumulong? Siyempre, ng mga bata tayo, hindi mo tayo mahilig maghiso. Tinapon sa batong, kumapit lang hindi gumulong. Ngayon, ano yung punto ko? Ba't ko tinapon yung ngipin kong nabungi? Ay, para ano patingatan ko yun? Di ka? Kaya nga, tinapon mo yan, walang kwenta. Nangulangot ka, tinago mo pa? Ipinitik mo na. Bakit? Itinapon mo at walang kwenta. May mga taong itatapon. Bakit? Walang kwenta. Saan itatapon? Sa kadiliman. Kaya I am the light of the world. You need Jesus. Dahil kung hindi, itatapon ka sa kadiliman. Walang pinipili yan. Pag mo sasabihin maganda ka, sayang naman. Hindi. Pag mo sasabihin gwapo ka, sayang naman. No! Walang maganda, walang pogi sa taong makasalanan. Lahat na nabubuhay sa dilim, malakwago yan. Malaswang yan. Tingnan nyo, kayo mga bata, mapagtataguan ninyo yung mga magulang na kayo pala'y nagmamariwana. Actually, hindi rin maitatago yan. Halata yan sa amoy. Halata yan sa kamay.
Halata yan sa mga reaction yan. Marami napahamak dahil wala si Jesus. Kaya, no, makakatulong saan itong mga kandidatong ito, pero tulungan niyo akong ipangampanya si Jesus. Mas gusto ko ang kandidatong sumisigaw din para kay Jesus. Magtulungan tayo. Ano ba? Kami po, halos ang maraming school ng Dagatan, Taysan. Kung kayo'y luluubing maluklok, wag na ninyo kaming kontrahin. Kung maaari kayo pa mag-encourage, Pastor, pari kayo, turuan niyo yung mga bata ngayon. Bakit? Maraming mga bata ngayon, hindi pa naalis ang gatas sa labi, sa tainga, may anak na. Wala pang nalalaman sa buhay kung ano-ano ng kalikamor ang napuntahan. You need the light of the world. That is Jesus. Kung ako'y wala kay Jesus, isa ako sa nasa dilim sa buhay. Pero kay makakilala sa Panginoon, nagkaroon pa ako ng magandang asawa. Tayo akong are. Nagkaroon pa akong poging anak. Nakapanguna pa ako ng ganito, ng mga binago ang buhay. Why? Jesus is the light of the world. Ngayon kung ayaw mo, at ang aliping walang kabulhan ay inyong itapon sa kadiliman sa labas. Ganyan, ano mangyayari? Pakibasa nga. Diyan na nga ang pagtangis. Ilarawan nyo nga yung pagtangis. Noong ako po ay namatayan ng aking inay, alam ko ang inay nasa langit. Bakit? Siya'y mananampalataya ni Jesus. Paano ko nalaman siya'y mananampalataya ni Jesus? Mas malayimit pa siyang nakatapos sa Bible sa pagbabasa. Bible lover ang aking ina. At siya'y halos walang absent sa pagsimba. Halata mo ang totoong mananampalataya. Yung nga sabi nilang, sa mata makikita, baby, ang aking damdamin. Kailangan pa bang ako ay tanungin you? Kailangan pa bang sa iyo ay bigkasin? Ibig sabihin, pag nagmamahal, hindi na kailangan tanungin at sabihin, halata sa mata. Alam mo ang tunay na Kristiyano, halata rin yan. Amen? Amen! Ako pa naman yung magsusugal dati, sir. Ako hindi lang basta magsusugal. Hustler. Lalo sa mahjong, pag ang inyong kamay ay medyo pasmahin, alam ko na ako saan pupuro. Bakit? Yung ipinatas mo mahjong, kahit gano'ng kabilis mo, kita ko ang dasto ng kamay mo. At pag ikaw ay may meron, mag-aalis ka, halata ko ang karta mo. Andali kong maghalata ng tao. Ay di lalo, halatang halata ko, yung nagsasabi lang nasa Diyos, pero hindi naman. Are you with me? Meron tinatawag na psychology. Body language. Nag-aaral lang ako ng konting psychology. Ang lahat daw ng ang lalaki man o babae kung umupo sa upuan ay laging yup-yup. Ang binti, yun daw ay insecure. Pagka naman kung maglakad ay brusko, yun daw ay mayabang. Sa sulat, itinatawag na body language. So, ibig sabihin, ang pagkikristyano ay hindi claim. Yan ay may buhay. Kaya't ang sino man ay na kay Kristo siya'y bagong nilalang. Kaya nga sabi, diyan na nga ang pagtangis. Ano yung pagtangis? Sino sa inyo napitpit yung hinliliit? At naangiti pa. Pinitpit? Wala. Talagang ang mukha mo'y parang hindi may pinta. Sa tindi ng aray. Ang aking inay namatay. Dahil alam ko naman na inay palangit, pero hindi ko pa rin naisa-isang tabi yung lamlam, yung lungkot, hinagpis. Kundi may kumapit sa aking balikat at inaaliw ako, masakit mawala ng mahal sa buhay. Pero mga kapatid, ang tao ay itatapon sa kadiliman. Bakit hindi sumusunod sa ilaw?
Diyan na nga ang pagtangis. At ano? Pagngangalit ng mga ngipin. Ano yung pagngangalit ng mga ngipin? Mayroong tulog. Nangat-ngat ng ano. Yung kayo ba'y nakakapakikita ng mga tulog, inangat-ngat ng ano. Ano ba ibig sabihin ng ngangat ng ngipin? May tinitiis talaga sa kabilang buhay nang nabuhay pa'y walang pakialam kay Jesus. Yan po ang tinatawag na impyerno ng pusikat ng kadiliman. You need Jesus. Are you with me? Sana naintindihan niyo po yan. Verse 41, same chapter. Dito na magtatapos. Same chapter, verse 41. At meron po tayong second part. Adyo na ba yung ating speaker? Kung magkakaisa, sabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin. Mga kapatid, hindi lahat inaanyayahan ng Diyos. Hindi lahat niyayakap ng Diyos. May itinataboy din ang Diyos. Sino? Yung mga walang kabuluhan na naandyan na si Jesus, pero nagmahal pa sa dilim. Anong tawag niyo doon sa mga anak niyong hindi mapasunod? Matigas ang kayuko, supot, saramulyo, pasaway. At kung magkakaisa, sabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin. Sino? Kayong mga sinumpa. At saan? Pasapoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Why we preach Jesus? I am the light. Dahil may impyerno. Iniwala ba kayo sa impyerno? Kung kayo'y hindi na iniwala sa impyerno, huwag na rin kayong maniwala sa Diyos. Dahil Diyos ang nagsabing may impyerno. Alam mo kung walang impyerno? Napakababaw ng Diyos na isugo pa ang kanyang anak at mamamatay at luluran laan doon sa Kalbaryo. Hahagupitin, ipapako, kukuranahan ng tinik, luluran. Lahat ng kawalangyaan ginawa sa kanya para lang bayaran ng ating kasalanan. Para lang tayo maligtas sa tiyak na kapahamakan. Tapos wala naman palang pagliligtasan. Ba't pa siya nagdusa ng ganon? Tama ba? Ito, para patunayan kung tunay ang impyerno. Una, dahil tunay ang kasalanan. Ang kasalanan ba tunay? Naku! Napanakaw. Joke. Ang pagnanakaw ay hindi joke. Ang pangangalunya ay hindi joke. Ang pagmumura ay hindi joke. Ang kabastusan ay hindi joke. Ang hindi pagsimba ay hindi joke. Ang hindi pagbabasa ng Biblia ay hindi joke. Tapos pag impyerno, gusto mo joke? Ano ka, joke? Are you with me? Pag sa kasalanan, seryoso ka. Pero pag sa parusa, gusto mo joke. Kami nagtuturo sa bilangguan. Nakakatawa. May 14 na tayong napatino sa bilangguan. Opo. Yung isa doon, magpapastor. Makalpas lang, magkapapastor paglabas. Ngayon, bakit may kinukulong sa bilangguan? Dahil ang kanilang nagawang kasalanan ay hindi joke. At ang rehas, hindi rin joke. Bakit may impyerno? Kasi ang kasalanan, hindi joke! Hawak ka ng hawak ng baraha, joke! Nang rape ka, joke! Bakit sa kasalanan? Ayaw, seryoso ka. Bakit sa parusa? Joke. Imposible. Amen. Pandalwa, kung bakit totoo ang impyerno, totoo rin ang Diyos na pinagkasalanan. Amen. Alam mo kaya totoo ang kasalanan? Totoo ang Diyos na pinagkasalanan. Kaya wag kang papakuya-kuya-kuy, wala namang mangyayari. Bigla ko yung tagal na bubuhay sa kasalanan, wala namang nangyayari. Huwag kang mainip, mangyayari yun. Darating yun. Yung ang kamatayan, itinakda sa tao, mamatay na minsan pagkatapos niya paghuhukom. Huwag kang mainip. Ay, bigla ko na may. Kalakas-lakas ko pa, hindi ako namamatay. Darating yan. Whether you like it or not, itinakda sa tao mamatay na minsan at pagkatapos niya paghuhukom. Kaya huwag mo sasabihin,
Yang impyerno ay pag mahirap ka. Yang impyerno ay yung utang na hindi mo bayaran. Yung impyerno ay yung masamang ugali sa lipunan. Ang tawag ko din mala-impyerno. Pero hindi yun ang impyerno. Ang impyerno ay pusikit ng kadiliman. When we say darkness, the absence of light, hell is the absence of God. Eternal separation from God. Are you with me? Ang tanong ko, are you going to hell when you die? Are you sure? Are you sure that when you die, you are bound to heaven? If not, you're bound to hell. Wala hong gitna sa impyerno at sa langit. I challenge you, read Bible. Walang purgatory. Ako'y nagsimula magbasa ng Bible nung ako'y 16 years old. At ako ngayon ay 54 na. 38 na akong nagbabasa. 38 years na ako nagbabasa ng Bible. Walang impyerno. Kaya nga sila yung nagdagdag ng apokripa. Ay bakit? Nasa apokripa ang purgatorio. I'm sorry, purgatorio. Ang purgatorio nasa apokripa, wala sa Bible. Pero ang honest na naniniwala na ang Bible ay 66 books only, wala makikita diyang purgatorio. Ang nandito lang ay impyerno at langit. Kung hindi mo tiyak na palangit, masamang balita, ikaw ay pa-impyerno. Kaya, ang sabi ni Jesus, I am the light. Amen? Hindi ka nadadalhin sa dilim. At hindi ka na mabubuhay sa dilim kapag si Jesus ang iyong tinutunton. Sino ditong nawalan ng kalabaw? Kayo pinakaranas ng mawalan ng kalabaw? Saan nyo tutuntunin? Sa palengke? Sa SM? Hindi. Alam nyo, kapag nawala ang kalabaw, kung saan napunta? Gusto mo liwanag? Huwag mong tuntunin sa simbahan. Huwag mong tuntunin sa sabungan. Huwag mong tuntunin sa reliyon. Si Jesus ang ilaw. Maliwanag? Si Jesus. Kaya sa mga ito, wala sa kanilang ilaw. Sila'y maliwanag lang dahil nakaputi. Saka mababait. Pero wala sa inyo ang ilaw. Amen? Ito ang sabihin ko sa inyo, kailangan nyo ang ilaw. Pag kayo nasa ilaw, ma'am, masarap ibuto yung nasa ilaw. Hindi ako mapapahamak. Tama? Hindi ako sasakay sa sakyan, walang ilaw. Kahit may makasalubong kang ilaw, yung bulagaan. Delikado, minsan kami nakakasalubong ng motor, walang ilaw. Eh, malimit, madidiskrasyon. Kahit may makakasalubong kang ilaw, kung ikaw mismo ang walang ilaw, delikado yan. Ayaw ko hindi sasakay sa driver ng sakyan na walang ilaw. Kaya masarap sumunod sa taong nasa kanyang buhay si Jesus. Amen? Pareho tayo hindi matatapilok. Lumpo na nga ako, natapilok pa. Ayan sinasabing kainaman na. Are you with me? Maliwanag ko ba? Ito, huling tanong. Kayo ba pag sumunod, nanampalataya sa ilaw, kayo ba'y pupunta pa ng dilim? Kaya katiyak mo ako'y palangit Si Jesus na ilaw ang aking sinampalatayanan. Kung bakit hindi mo tiyak na ikaw'y palangit, alam niyo kung bakit? Sa relihiyon mo, ikaw nanampalataya. Ang relihiyon, hindi yan ang ilaw. Amen? Napakasimple lang. Kaya nga, hindi mo tiyak na ikaw'y palangit, hindi si Jesus ang iyong sinampalatayanan. Bakit? Hindi ka nga pupunta sa dilim pag ang sinusunod mo'y ilaw. Nung niligawan, si ma'am, talagang giliw na giliw, pogi at maganda. Tama? Pati lugar niya, natuntun Hindi mainuutosang bumili ng bulaklak, nabili. Bakit? Nakita na niya yung kanyang pinakakatangi na hindi naman ang kinahit na tangi. Ano? Nakita ang pinakatatangi. Kaya nasundan ang lugar. Humarap sa dambana. Bakit? Nakita ang liwanag.
Ay siya nagpanagpo, ay di sa bahay. Siya nagpanagpo, magkasama habang buhay. Magpapanagpo kayo ni Jesus kung ang susundan mo'y siya. Amen? Amen. Ngayon, mahalaga ba yan kung si Jesus? Ay, oo naman. Gusto mo ba doon sa dilim na pagtangis at pagngangalit ng ngipin? Ay, di ako naniniwala dyan. Ay, di huwag kang maniwala. Hindi mo kita pinipilit eh. Kahit sa panahon naman ni Jesus merong kumontra. Ay ngayon panahon ng technology, modernong panahon. Ay ngayon ang aswang ay hindi na din sikat. Nasa internet na lang yan. Pero yung makakasalubong ka ng tikbalang, wala na. Mukhang tikbalang, marami. Di ka? Wala na yan. Marunong ding sumabay ang jablo. Hindi ka na matatakot, hindi na uso yung mga duwende, yung mga maligno ngayon. Nasa computer games na ngayon yan. Yung ikinaa-adik, wala nang panahon mag-aral, wala nang panahon magsimba, yun, natikbalang ka na. Masakit mo dito mangaral. Kasi ang totoo, sagyang masakit. Pero ang totoo, yan ang magpapalaya sa iyo. Nung ako'y una-una, lulubasin ko na, kapag ako'y nakakita, ma'am, ng lumpo maglalaro. Kasi alam niyo naman tayo ko lumpo ako. Sabi ko to sa kapatid, Danilo, kung gusto mo akong makalaro, alisin mo yung iyong kapatid na yan. Ako'y naiilang. Nakikita ko ang sarili sa kanya Nahihiya ako. Basta ako'y nakakita na may kapansanan, hindi mo na ako mapapaharap. Bakit? Nahihiya ako. Pero kailan ko lang natanggap na ako'y sa lahat ay flexible na matanggap kong ang katotohanan, ako'y lumpo. Ba't ko papahirapan na ang sarili? Pag ako ba'y nahiya, nakakita ko, nakalakad ba ako? Ako lang ang nahihirapan, di tanggapin ko na katotohanan, lumpo naman talaga ako Tama ba? Hanggat hindi mo tatanggap ang totoo, masasaktan ka lang masasaktan. Tanggapin mo ng totoong impyerno. Magsisi ka, you need the light of the world. The Lord Jesus. Maliwanag ko ba? Maliwanag ko ba? Opo. Ako may kinukumpanya sa inyo. Let's vote Jesus, the light of the world. Amen? Kung bihira itong lumpong ito, itong walang kinabukasang ito, kala nyo nasa harap nyo ngayon, nakakout. Ay ako'y pag naglulong islop nyo, ako'y nangingilabot na Ang galing ng Panginoon Jesus, sumunod ka kay Jesus, hindi ka kulangot. Hindi ka kulelat kay Jesus. Amen? Sabihin ko sa inyo, hindi na rin ako nahihiya. Ang pinapainggan ninyo ay nasa inyo na lang. Kung ako inyong hamakin o ano. Ang pinapainggan nyo ngayon ay hindi man lang nakatapos ng grade 1. Naniniwala ba kayo? Hindi nga kulelat ang nakay Jesus. Ay mga membro ko dito, mga engineer, mga nursing. Brother Engineer, pakitayo nga, si Brother Albert Burigas, siya po ay second ng head ng AGNP. Brother Albert, pakitayo ka. Tamo yan, pinangungunahan na hindi mo tapos. Bakit? Iba si Jesus. Amen? Amen ho ba? Gusto niyo ba magandang buhay niyo? Higit sa lahat, palangit? Hindi nakakalito. Kung ang paraan sa langit ay 1,000, alin kaya dyan? Kaya salamat. Ang sabi ni Jesus, ako ang daan. Hindi sinabi ni Jesus, ako ang isa sa mga daan. Ako. Pag sinabing ako, siya lang. Amen? Sa iba, pag ikinakagat ng aso, dito ka tatawag. Pag wala kang anak, sumayaw ka sa abando. Pag ikaw ay nanakawan, ito ang santo-santo. Pero si Jesus, tumawag ka si Jesus, saklaw ang lahat. I am the way, the truth, and the life. Gusto niyo ba mga taga-Balete, pag kayo namatay palangit, sinong kailangan mo? Si Jesus. Praise the Lord! Kayo mga gentlemen, mga pugi, saka maganda. Gusto niyo ba tiyak pag kayo namatay palangit? Sinong kailangan niyo? Yes. Kayo. Sinong kailangan niyo? Dito uli ako magtatapos. Dito uli ako magtatapos. Kanina pa akong tumapos ng tumapos. Kayo ba'y nakapangain ng kalamyas?
Nakapangalan na kayo ng kuan, Mayra? Anong expression mo? Ano nga yun ang kalamansi? Gumaling nga ng diskarte ng pagpipigil mo. Isubo mo yung kalamyas. Gumiting ka na. Wala. Kumain ka ng kalamyas, may epekto, tapos nanampalataya kay Jesus, wala lang. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Nangain ka nga ng kalamyas, hindi maitago yung reaksyon. Okay, nahamon kaya. Kayo ba naniniwala kay Jesus? Ay wag lalakad sa dilim. Maliwanag ko ba? Paglabas nyo din sabungan na agad. Ako'y galing kanina sa ilaw. Di ako'y sa dilim na una. Sinungaling ang Christianity ngayon. Sinungaling ang Christianity ngayon. Kaya sabi ng Bible, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa langit. Pag linggo'y Diyos ko, Diyos ko. Lunes hanggang Sabado ay disco. Ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Ang pagiging Kristiyano, hindi labi lang. Puso. Daig pa tayo ng gilas. Puso. O, dinanalo ang gilas. May puso. Ang Hinebra, puso. Ang Kristiyano, bibig. Ang kailangan sa langit, puso. Nung ligawan si ma'am, hindi labi ang iyong sinagot. Puso! Bakit? Papakasalan ka sa iyong nguso? Puso! Kahit na may pinagpakasal. Minamahal ko ang iyong nguso nang higit sa lahat. Hindi. Nagmahal ka ng iyong puso. Ganyan din kay Jesus. Amen ba? Parang ayaw matapos Gusto kong kayo umalis na hindi bitin. Ang gusto ko kayo umalis na lungad, hindi yung bitin. Maliwanag ko ba? Dito, ayaw natin ng kayo'y nalalabuan. Gusto ko dito'y malinaw. Tayo po'y manalangin. Mapagpala namin Diyos sa langit. Ikaw pa rin ang nakakaalam ng puso. Kayo na pong bahala. Nagawa ko po yung simple at maliit na bahagi ng pamamahayag ng iyong mga salita. Pero katulad ng aming panalangin, before, during, and after, we need the power of the Holy Spirit. Bless your people. Bless all our friends na narito ngayon. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.